Alam nyo, pag sinabing public service, madalas ang pumapasok sa isip natin yung maingay, yung laging nasa spotlight, 'di ba? Pero paano kung may isang uri ng pamumuno na hindi ganun? Yung klase ng serbisyo na tahimik, pero may tunay na epekto. Yan ang sisilipin natin ngayon, isang pamumunong nakasentro sa pakikinig, paglilingkod at pag-angat sa kapwa. Simulan na natin! At eto mismo yung pinakapuso ng kwento natin. Yung ideya na hindi kailangan maging perpekto para makapaglingkod. Ang kailangan lang pala, isang pusong bukas para sa iba. Dito na talaga nagsisimula ang kwento ng isang lingkod bayan na medyo iba ang naging diskarte. Okay, so para maintindihan natin ang buong kwento, kailangan nating bumalik sa simula. Bago pa man siya pumasok sa magulong mundo ng politika, saan ba talaga siya nanggaling? Ano yung pinakapundasyon ng serbisyo niya? Yan, diyan tayo magsisimula sa pagiging isang abogada niya. Kasi yung kwento niya hindi nagsimula sa ambisyon na maging sikat o makilala. Nagsimula ito sa isang simpleng prinsipyo. Ito yung tama. Nag-abogado siya para sa mga taong hindi kayang kumuha ng sarili nilang abogado. Yung mga nasa laylayan talaga. At hindi lang basta kung sino-sino. Tingnan nyo, sobrang specific ng mga tinulungan niya. Mga magsasaka, mga mangingisda, mga kababaihan sa malalayong lugar. Yung mga sektor na madalas talaga sila yung nakakalimutan. At dito, sa pakikisalumuha sa kanila, dito niya naintindihan kung ano ba talaga yung mga totoong problema sa baba. At dito nabuo yung konsepto ng tahimik na paglilingkod. Simple lang yung ibig sabihin yan yung gawa mo ang mag-iingay para sa'yo. Hindi yung bibig mo, mas importante yung resulta kaysa sa papuri. Alam nyo, medyo kabaligtaran yan sa usual na nakikita natin sa politika, di ba? So, kung tahimik pala yung style niya, paano siya napapadpad sa sobrang ingay na mundo ng politika? Well, may isang malaking pangyayari na talagang nagpapabago ng direksyon ng buhay niya. Hindi ito dahil sa ambisyon malayo doon. Yung pagpasok niya sa politika, ito'y para ituloy yung nasimulan ng asawa niya. Isang misyon na pareho nilang daladala, kumbaga para sa kanya, ito'y isang tungkulin, isang tawag na kailangan niyang sagutin. At grabe, ang bilis ng mga pangyayari. Isipin nyo, noong 2012 nangyari yung trahedya. Pagdating noong 2013, nahalal na siyang kongresista, tapos by 2016, vice-presidente na ng Pilipinas. 'Di ba? Napakalaking pagbabago sa buhay ng isang tao sa loob lang ng ilang taon. Pero, yung pagiging vice-presidente niya, hindi naging madali. Hindi talaga. Habang sinusubukan niyang isulong yung transparency at good governance, sunod-sunod naman yung mga hamon. Itinuring siyang outsider ng administrasyon. Inappoint siyang housing secretary, pero maya-maya tinanggal din sa mga meeting. At di nagtagal sa mismong posisyon. So, sa gitna ng lahat ng yan, anong pinanghawakan niya? Itong isang simpleng prinsipyo. Ang loyalty mo dapat nasa taong bayan, hindi sa posisyon o sa kung sino man, kahit na may personal na kapalit. At itong paninindigan na to, ito yung naging simula ng isa sa mga pinakakilalang programa niya. Dito na tayo sa part na sobrang interesante. Kasi paano mo gagawing oportunidad yung isang sitwasyon na parang pader na humaharang sa'yo? Yan yung ginawa niya. Tingnan natin kung paano yung isang mahirap na sitwasyon nagbunga ng isang napaka-innovative na programa para sa mga nasa laylanan. Dito na nga isinilang yung angat buhay. Ang galing ng konsepto, di ba? Imbes na malimitahan dahil sa politika, ginamit niya yung Office of the Vice President para maging tulay. Tulay sa pagitan ng mga komunidad na kailangan ng tulong at sa mga private sector at individual na gustong tumulong. At yung modelo sobrang simple, pero ang epektibo. Hindi sila umasa lang sa budget ng gobyerno. Ang ginawa nila, kinonekta nila yung private sector sa mga komunidad. Basically, pinagana nila yung bayanihan. Isang matalinong paraan para malampasan yung mga red tape at limitasyon. At hindi lang basta tulong, may 6 na focus areas yung programa. Comprehensive yung approach kasi alam nilang hindi lang isang problema ang kailangang solusyonan. Lahat yan magkakakonekta, edukasyon, kalusugan, kabuhayan, para talagang maingat yung isang pamilya. At ano ang naging resulta? Ito, mahigit 600,000 pamilya ang natulungan. Hindi yan basta numero lang Patunay yan na kahit limitado ang budget o resources mo, basta may pagtutulungan, grabe ang mararating. Nasubok din yung programa noong kasagasagan ng pandemya at ang galing kasi ang bilis nilang naka-adapt.
Inilunsad nila yung Bayanihan e-Konsulta. Ito yung libreng teleconsultation para sa libu-libong Pilipino. Perfect example to ng kung gaano kabilis dapat tumugon ang serbisyo kapag may krisis. Okay, so natapos yung termino niya bilang vice-presidente. Anong nangyari? Dito na tayo sa susunod na kabanata para makita natin kung yung mission ba ay nakatali lang sa posisyon o kung nagpatuloy ito. Ito yung tanong 'di ba? Kasi madalas kapag wala na sa pwesto yung isang opisyal, kasama na ring nawawala yung mga programa niya. So, dito na ba nagtatapos ang lahat para sa angat buhay? Well, ang sagot pala ay isang malaking hindi. Patunay ito na yung serbisyo hindi talaga nakatali sa posisyon. Yung Angat Buhay nag-transform, naging isang independent foundation, yung Angat Pinas Inc. para na maipagpatuloy yung nasimulan. Ang pagtulong tuloy-tuloy lang. At yung focus, ganun pa rin. Kalusugan, edukasyon, disaster relief, at community empowerment. Walang nagbago. Yung mga haligi na nagpatibay sa programa noon, yun pa rin ang daladala nila hanggang ngayon. At itong sinabi niyang ito, parang sinasabi na, hey, hindi pa tayo tapos. Isang paalala na ang paglilingkod, hindi yan natatapos. Ito'y isang tuloy-tuloy na gawain na pinapalakas ng pag-asa natin para sa bansa. So ano yung buong larawan ng pamumuno na nakita natin? Yung klase na matatag, hindi makasarili, at tapat. Yung klase ng serbisyo na ang basihan ay paninindigan, hindi yung papuri o palakpak ng mga tao. At sa huli, ang iiwan sa ating aral ay simple lang. Ang serbisyo publiko dapat palaging para sa kabutihan ng lahat. Isang paalala na kahit ano paman ang posisyon natin sa buhay, lahat tayo may kakayahang maglingkod. 'Di ba? Isang bagay na siguro maganda nating pagnilayan. O, kamusta? Pag-usapan natin to. Ano ba talaga ang sukatan ng isang magaling na leader? Kasi ngayon, may tatalakayin tayong isang ideya na baka magpabago ng pananaw nyo. Isang klase ng pamumuno na hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa paglilingkod. Ang tunay na leader ay yumuyuko para iangat ang iba. Simple pakinggan pero pag inisip mo, ang lalim, di ba? Ito mismo yung sentro ng usapan natin. Hindi ito tungkol sa pag-upo sa isang trono para pagmula ng utos, kundi tungkol sa pagtulong sa iba na umangat. Aalamin natin kung paano ito nagiging isang mas matibay na uri ng kapangyarihan. Okay, ang ganda pakinggan, 'di ba? Pero posible ba talaga 'to, lalo na sa magulo at aminin natin, madalas maduming mundo ng politika? O baka naman isa lang itong napakagandang pangarap na mahirap abutin. Yan ang aalamin natin, kung ito ba ay practical na gabay o isang idealistikong konsepto lang. Okay, bago tayo lumayo, linawin muna natin ha, ano nga ba talaga itong servant leadership? Ito kasi yung pinakapundasyon ng buong argumento, kaya super importanteng klaro sa atin kung anong ibig sabihin nito base mismo sa ating source. Isipin nyo yung isang pyramid. Di ba karaniwan, nasa tuktok yung leader? Well, sa servant leadership, baliktad. Ang leader ang nasa ilalim. Siya yung nagsisilbing pundasyon para iangat ang lahat. Itong konsepto na to na ayon sa source ay may ugat pa sa mga aral mula sa Biblia ay nagsasabing ang tunay na kadakilaan wala sa paghahari, kundi na sa pagiging lingkod. Dito, kitang-kita yung malaking pagkakaiba. Sa kaliwa, yung tinatawag na pangingibabaw, yung namumuno ka mula sa itaas, ginagamit mo ang kapangyarihan sa iba, at ang goal mo ay magtayo ng sarili mong imperyo. Pero tingnan niyo yung nasa kanan, yung paglilingkod. Ito ay pag-angat mula sa ibaba, paggamit ng kapangyarihan para sa iba, at ang goal ay bumuo ng isang komunidad. Grabe ang shift sa mindset, di ba? Okay, so far puro konsepto pa lang yan. Maganda sa papel, pero anong itsura niyan sa totoong mundo? Dito na ngayon papasok yung ginamit na case study ng ating source, si Leni Robredo, para ipakita kung ano ba ang itsura ng servant leadership in action. So, paano raw ba ito na ipakita sa kanyang panunungkulan? Binigyang diin ng source yung mga konkretong bagay, mula sa pagiging transparent sa budget kahit kakarampot lang daw ito, hanggang sa pag-abot sa mga pinakaliblib na komunidad. Patunay daw ito ng isang lideratong nakatutok talaga sa serbisyo. At kung usapang integridad lang, eto, may matinding data point na binanggit yung source. Hindi lang isang beses kundi paulit-ulit na nakuha ng kanyang opisina ang pinakamataas na rating mula sa Commission on Audit. Para sa may akda, napakalinaw na ebidensya ito ng tapat na pamamahala. Pero, alam nyo, hindi lang naman sa papeles na susukat ang isang leader, di ba?
Tiningnan din ng source yung mismong estilo ng pamumuno, yung mga personal na katangian na raw na nagpapakita ng isang servant leader. Tulad ng mas nakikinig kaysa nagsasalita at nagbibigay ng pag-asa sa halip na takot. Okay, para mas ma-appreciate pa natin kung gaano kaiba itong servant leadership, ikumpara naman natin siya sa ibang estilo ng pamumuno na siguro mas pamilyar sa atin. Dito, lalong lumilinaw yung argumento ng source. Pamilyar ba kayo sa konsepto ng strongman leader? Sila yung tipo na ang pangako ay disiplina, kamay na bakal. Pero ayon sa source, marami na raw tayong pinuno na ganito. At ang ending, ang dala pala nila ay kultura ng takot. Sinasabi rin ng may akda na ang ganitong estilo ay laging nabibigo sa pagbibigay ng tunay na serbisyo sa publiko. At dito talaga tumatama yung sinabi sa source. Nagkaroon na tayo ng mga strongman, pero hindi servant leaders. Ang bigat, no? Ito yung pinakapuso ng kritisismo, yung napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pamumunong nakabatay lang sa puwersa at pamumunong ginagabayan ng konsensya. At ngayon, mula sa mga leader, ang usapan lumilipat patungo sa atin. Tayo namang mga botante, kasi hinahamon tayo ng source na suriing mabuti kung paano at bakit ba natin pinipili ang ating mga pinuno. Let's be honest, diba? Madalas pag bumuboto tayo, nadadala tayo sa kasikatan, sa ganda ng pangalan, sa pera, o minsan dahil sa takot. Ito yung puna ng source, na sa sobrang pagtingin natin sa personalidad, nakakalimutan na natin yung mas mahalaga, yung karakter at yung tunay na kakayahang maglingkod. So kung hindi yun ng basehan, ano dapat? Ito yung mungkahi ng source. Isang simpleng gabay na may 3 bahagi. Hango raw sa mga aral sa Biblia. Una, may takot sa Diyos. Pangalawa, mahal ang katotohanan. At pangatlo, galit sa di tapat na pakinabang o korupsyon. At lahat ng ito, itong buong pinag-usapan natin, ay papunta sa iisang konklusyon. Ito na yung pinakapuso ng mensahe ng may akda para sa bayan. Hindi mula sa trono ng kapangyarihan, kundi mula sa lupa ng malasakit. Wow! Sobrang ganda ng pagkakasabi, di ba? Inipapaalala nito na ang tunay na pamumuno, hindi yan nagmumula sa posisyon o sa taas ng pwesto. Nagmumula yan sa baba, sa lupa, sa tunay na pag-unawa at pagmamalasakit sa kalagayan ng mga tao. At sa huli, ito ang ating dapat na sukatan. Dapat, mas matimbang ang karakter, ang integridad at yung pusong handang maglingkod kesa sa karisma, sa pera o sa kapangyarihan. Ito yung panawagan ng source, isang pagbabago sa kung ano ang pinapahalagahan natin bilang isang bansa. At dito nagtatapos ang ating pagsusuri. Isang paalala na ang pamumuno ay hindi pala tungkol sa pagiging pinakamalakas, kundi sa pagiging pinakamatapat na lingkod. Kaya iiwan ko kayo ng tanong na ito para pagnilayan. Para sa'yo, ano nga ba ang pinakamahalagang katangian ng isang leader? Maraming salamat sa pagsama.